Ano ang gagawin mo kung lahat ng babae sa mundo ay gustong pakasalan ka? Ang lalaking ito ay hinahabol ng maraming brides. Ang bilang nila ay napakarami, tumakbo siya palayo at patuloy na hinahabol ng mga brides sa likod niya. Tumakbo siya sa kabilang side pero nakasalubong niya din ang ibang bride. Nagdulot na ito ng traffic at natigil ang sasakyan ng pulis sa gitna nila. Hindi alam ng lalaki ang gagawin, ano ba ang meron sa kanya at ang mga babaeng ito ay gustong pakasalan siya. Si Jack ay isang binata, ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay bata pa, pinalaki siya ng kanyang lolo na humantong sa kanyang ligaw na pagkatao, siya ay nagkaroon ng maraming kasintahan. At siya ay nagmahal ng iba't ibang uri ng mga babae. Pero sa tuwing na pag-uusapan ng tungkol sa kasal, hahanap si Jack ng dahilan para makipaghiwalay, at maghahanap uli ng panibagong maliligawan, at sa oras na iyon nakipagkilala siya kay Anna na nasa katabi lang, na love at first sight agad sila, at ang kanilang relasyon ay mabilis na umusbong. Isang araw pumunta sila sa isang kasalan. Ngunit sa lalong madaling panahon nagkaroon ng problema dahil ang bayan ay may isang patakaran, na kapag ang isang mag-asawa ay ikinasal ang nobya ay dapat na ihagis ang bulaklak sa hindi kasal na babae. Ang isa na makakakuha ng flowers ay dapat magpakasal at ipasa ang kaligayahan. Sa puntong ito ang mga lalaki ay pinagpapawisan sa kaba dahil hindi ito kaligayahan para sa kanila, ang lahat ng ito ay pagkaalipin. Hindi nagtagal ay ikinasal na ang lahat ng mga kaibigan ni Jack. Isang araw ay nagsimula ang isang bagong kasal na ang ibig sabihin ay kailangang ihagis muli ng nobya ang bouquet ng flowers. At nakuha iyon ni Anna, natakot si Jack, tumakbo siya pauwi ng tuliro. Sabi ng lolo niya matanda na siya para magpakasal, gusto na raw niyang magkaapo. Na kahit ang singsing ay nakahanda na para sa proposal, si Jack ay nagkaroon ng kompromiso. Dinala niya si Anna sa restaurant kinagabihan para mag-propose, ngunit sa sobrang kaba ni Jack ay hindi siya makapagsalita ng kahit isang matamis na salita. Sa sandaling ito, isang galit na si Anna ay tinanggihan siya ng husto. Hindi nagtagal ay kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa bigong proposal ni Jack at namatay ang galit na lolo nito. Nilapitan si Jack ng isang abogado sa libing, sinabi niya na ang lolo ni Jack ay isang mayaman na nag-iwan kay Jack ng mana na $10 bilyong. Biglang nalaman ng binata na magmamana siya ng $10 billion, tuwang-tuwa siya. Sikat na insurance tycoon ang lolo niya, pagkatapos niyang kumita ng pera ay nagtago siya at nanirahan sa isang maliit na bayan. At si Jack ay nag-iisang tagapagmana ng kanyang lolo, ngunit upang magmana ng pera, kailangan ni Jack na tuparin ang kanyang dalawang hiling. Ang una ay kailangang magpakasal si Jack bago siya mag-30, at ang pangalawa ay kailangan niyang magkaanak sa loob ng 2 taon. Kung hindi matutupad ang isa sa hiling ay ibibigay ang pera sa charity. Pagkatapos marinig ang balitang ito ay sobrang natarante si Jack, 2 araw na lang kasi ay birthday niya na, at nag-away pa lang sila ng girlfriend niya. Nagbihis siya at hahanapin ang nobya. Kumatok siya ng matagal, pero kaibigan niya ang nagbukas ng pinto, sinabi nito sa kanya na sobrang sama ng loob ni Anna sa proposal. Nasa biyahe siya para magpahinga at kakaalis lang. Sumugod si Jack para habulin si Anna. Nag-drive siya papunta sa airport, at sa wakas nakita niya ang girlfriend niya. Nang makita niya si Anna lumuhad siya at nag-propose. Tinanong niya siya kung sinadya niya ba talaga ang oras na ito, at pagkatapos ay bumalik ang isip ni Jack sa eksena ng mga kabayo na tumatakbo. Muli siyang nagalinlangan, umalis agad ang isang galit na si Anna at sinabing gusto na niya itong hiwalayan. Walang magawa si Jack habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang kasintahan. Ngunit nahaharap sa tukso ng $10 bilyon, hindi siya susuko pagkatapos sumable ang proposal sa kanyang kasintahan. Ang kanyang mga kaibigan ay may plano para sa kanya, pipili sila ng mapapangasawa mula sa mahigit 100 dating kasintahan ni Jack. Ang unang babae ay isang stockbroker. Tinakpe ni Jack ang kanyang bibig at inabot ang isang singsing na diamante, tumugon siya gamit ang kanyang sariling singsing. Ang pangalawang babae ay isang playwright na playgirl din at hindi maalala kung sino si Jack. Hiyang-hiya si Jack, nakakita siya ng pangatlong babae na isang shopping mall shopper. Nasabi lang ni Jack ang gusto niya at pumayag agad ang dating nobya, pero nakita ni Jack si Anna, nagmamadali siyang lumabas, doon lang niya napagtanto na napagkamalan niya lang pala ito. Pagbalik niya nalaman niyang excited na ang dating nobya. Diretso niyang sinunog ang modelo. Natakot si Jack sa galawan ng babae, buong araw siyang busy, umuusok na yung sasakyan niya pero wala pa siyang nahanap na girlfriend na bagay sa kasal. Nadismaya siya, nakatulog si Jack sa simbahan. Nakaisip ang kaibigan niya ng magandang ideya, single billionaire, naghahanap ng mapapangasawa.
At ang balita ay mabilis na kumakalat, ito ang plano ng kanyang kaibigan, ang mga personal na detalye ni Jack ay nalathala sa pahayagan, ang bayan ay isang kalat sa balita, ang babaeng nag-aayos ng kotse ay inilapag ang kanyang wrench, at ang babaeng nakikipag-date ay nawala ng interes sa lalaking nasa harapan niya. Ang mga babaeng may asawa ay naglabas ng kanilang mga damit pangkasal. Sa lalong madaling panahon, ang mga kalye ay napuno ng mga babaeng nakasuot ng damit pangkasal, ang layunin lamang ng mga ito, ang tumakbo sa simbahan. Nang muling magising si Jack, nagulat siya sa tanawin sa kanyang harapan. Nang malaman ang katayuan ni Jack bilang isang mayaman na lalaki ay nagsimulang magtalo ang babae sa isa't isa, lahat sila ay gusto si Jack. Nang makita ang sitwasyon ay sumugod ang kanyang kaibigan upang sabihin na ang balita ay peke, at ito ay isang komedya lamang, ngunit ang mga babae ay galit na galit nang marinig nila iyon. Lahat daw sila dapat magpakasal ngayon, tumakbo palabas si Jack at sinunggaban ang kaibigan para bugbugin, sa pagkakataong iyon sinabi ng kaibigan niya kay Jack na hindi pa rin siya mabitawan ni Anna at pauwi na siya. Nang malaman ni Jack ang balita handa na siyang puntahan agad si Anna. Ngunit pagkatapos ay pinalibutan siya ng mga brides at tumakbo siya palayo, pero napakarami nila, tumakbo siya na parang baliw at patuloy silang humahabol. Sakto namang nakapara si Jack ng taxi. Nang makita niya si Anna nag-propose uli si Jack. Pero sa pagkakataong ito ay tumanggi si Anna dahil nakita niya ang advertisement ni Jack sa dyaryo, nalungkot siya nang malaman na siya ay papakasalan lang ni Jack para sa kanyang mana. Inaliw siya ni Jack ng matatamis na salita. Ito ay labis na ikinatuwa ni Anna at pumayag siya sa kanyang proposal, para makahabol sa huling minuto, nagpalit si Anna ng damit pangkasal sa banyo, ngunit paglabas niya ay nabigla siya sa kanyang nakita, ang mga brides ay nakita ulit si Jack at hinabol nila siya. Sinubukan ni Jack ang lahat para makatakas, sa huli ay wala na siyang mapupuntahan kundi ang umakyat sa hagdan, nakatingin sa mga brides sa baba. Hinanap niya si Anna, sa tulong ng kanyang mga kaibigan ay binuhat nila si Anna. Sinugod ng pari ang kanilang kasal. Nanunumpa sa sasakyan ng pulis na nagsasabing matagumpay ang kanyang kasal. Nadama ng mga brides na sila ay nabigo at may nanalo na, walang iba kundi si Anna. Taos-pusong humingi ng tawad si Jack sa kanila at sinabi sa mga tao na si Anna lang ang mahal niya, ang mga taong nakakaalam ng katotohanan ay nagbigay ng mapagpalang palakpakan. Sa wakas ay ibinato ni Anna ang bouquet of love, at ang kaligayahan ay ipapasa sa susunod na tao. At dyan na po nagtatapos ang video mga ka-recap. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ay paki-like at subscribe naman. Hanggang sa muli, goodbye!